Hi! Ang kamatis. Wow. Marami po akong kamatis. Naisipan ko po ulit na mag-share kasi iluluto ko na siya maya-maya ng konti. Maggigisa ako. Gagamitin ko siya. Pag-usapan naman po natin ang kamatis. Actually, this is my third health tips. Ano po? Una, onions. Pangalawa, tangerine. And this time, ang magandang kamatis. Actually, medyo may tubig-tubig pa siya kasi siyempre, nugasan ko siya. Sa atin po, ang karaniwang knowledge natin sa kamatis ay gulay. Sa kusina, gulay siya. But actually po, prutas siya kasi galing siya sa bulaklak. So, gulay o prutas, ito ay laging kailangan sa pagluluto. Lagi natin pong ginagamit sa pagluluto. Ito ay napakasustansya po nito. Merong mga tao na ito po ay kinakain na raw. Kinakagat lang nila, lalo po sa ibang bansa. Pipitasin nila, kakainin na nila. Ganon nila pinapahalagaan ang kamatis kasi napakasustansya po ng kamatis. Ano-ano po ba ang sustansya ng kamatis? Siyempre po, may source ulit tayo. Kung nung nakaraan po, ang sabi ko ay ang fruits, rich in vitamin C, dahil fruits din siya, may vitamin C rin siya. Pampalakas ng immune system natin. Ano pa po na vitamins meron ang kamatis? Vitamin A. Mostly, pag vitamin A, sabi natin, maganda po sa mata. Mabuti sa mata. May potassium din po siya. Mabuti rin sa puso. And lycopene. Ito po ay antioxidant na tumutulong laban sa sakit. So, ang dami niyang may tutulong sa ating katawan. Ano po ang benepisyo nito? Siyempre po, mabuti sa puso, makakabawas sa risk ng ilang uri ng cancer, makakapagpabuti rin. Sa balat, actually po, talagang merong sinasadya nila dahil alam nila ang benefit ng kamatis na famous po ang kamatis na nagpapaganda ng kutis. So, talagang nakafocus sila sa kanilang pagkain na laging may kamatis. Paborito ko po ang kamatis. Siguro paborito nyo rin. Pero may mga ayaw sa kamatis. And pinaka-the best po, sa tulad ko po na 50 plus, kasi sabi nga nila, medyo pagka nagkakaedad na ay humihina na, bumabagal yung metabolism. Ito po ay tumutulong po sa digestion. So, kung hindi nyo po paborito ang kamatis, sa mga na-share ko po na benefits, baka ngayon mamahalin nyo na si kamatis. Napakamura po ngayon ng kamatis sa market actually. 'Di ba nung holiday season po, December, napakamahal ng kamatis, di po ba? Natatandaan nyo, parang 80, nag-120, ganun per kilo. Dito po sa amin, nakakabili na po ako ng 20 peso per kilo. Yan. Kaya isa na ito na naman sa marami kong binibili. Kamatis. Ano pa po? Mga karaniwang gamit ng kamatis sa pagkain, sabi dito. Sa atin po sa Pilipinas, personally po ako, mahilig po akong magsigang sa kamatis. Maraming kamatis. Hinihiwa-hiwa ko siya ng pino lang siya para yung pagpapakulo sa kanya, pag pinakuluan, lumalabas po yung orangey, yung parang orange na kulay. Alam na natin na talagang well done na, no? Lumabas na sa sabaw yung ano niya, na
Sama na sa sabaw yung sustansya niya. Sabi dito, ensaladang kamatis, paksiw, menudo, sarsa ng spaghetti. Pero hindi naman po natin ginagamit ito as main sauce ng spaghetti, di po ba? Personally po, mai-share ko na naman ulit. Dati sinusubukan ko rin na maghiwa ng kamatis at gagawin ko talaga siyang sauce. And lately nga lang po ay ganun din ang ginagawa ko sa mga kinamatisan na manok, ganyan. Pinipilit ko na wag gumamit ng mga artificial na sauce, mga tomato sauce na nakalagay sa pakete. Sinisikap ko. Pero syempre yung kulay niya medyo hindi kasing ganda ng mga red sauce, di po ba? Pero syempre dahil gusto natin masustansya, healthy yung food natin, talagang sinisikap ko na kahit hindi maganda sa paningin, hindi maganda yung kulay niya pagka walang artificial na sauce, go pa rin ako dito. Talagang maraming kamatis. Ano pa, yung mga niluluto po ninyo na nilalagyan nyo ng kamatis, share nyo naman. Kasi season na season ng kamatis ngayon. At baka mga ilang panahon lang maging 2 peso per kilo na ito, samantalahin po natin. Yung mga marunong po na mag-preserve ng kamatis, tulad po sa Italy, napapanood natin sa ibang platform, di po ba? Sinishare nila paano sila preserve ng kamatis. Naisip ko one time na dahil papalapit na ang season na talagang mag 2 peso per kilo ito o 5 piso per kilo, naisip ko dati na mag-preserve din ako ng kamatis. Di po ba? Para sa mga susunod na panahon, pag nagmahal, meron na tayong available na tomato sauce. Di po ba? So, dito na naman po nagtatapos yung mga health tips natin about sa mga fruits and vegetables and more to come. Kung meron po akong hindi nababanggit, pasensya na kayo. I-comment nyo na lang po below kung may mga gusto kayong i-share. Yan. Para sama-sama po tayo na magbahagi ng ating mga knowledge about mga fruits and vegetables na pang-pa-healthy ng katawan natin. Yan. So, have a nice day. See you later. Bye.